Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ang Aking Testimony na meet ko si Father God sa La Presa, Baguio, Philippines. So, nakita niyo tong dalawang parang solar panel. Hindi ko alam kung solar panel sila. Yan ang La Presa. So, i-zoom out ko muna. Alright. So, etong photo na picture ko sa SM Baguio. Layo, no? Sa bundok talaga. 1 oras ang drive mula sa Baguio City. Pakita ko muna mga yung La Presa, ano talaga doon. Mga farms. Parang talaga sa yung TV show ng Forevermore. Ito din, isa pang kanon view of the farm. Okay. Ito yung picture ng farm. Na yun. Okay, so yan ang miracle ko, nakita ko, na-experience ko sa La Presa. Now, bago kong i-share ko yung miracle, sabihin ko muna sa iyo paano pumunta ako sa La Presa. So, I prayed to Jesus Christ, Father God, at Holy Spirit, every time kung saan niya akong gustong pumunta for the week. Every week I do that. And Father God said na pumunta ako sa Baguio. 3 nights ako doon. And so I did. I spent 3 nights. And yung pumunta ako sa La Presa 1 day before I leave pabalik sa Manila. So, bago akong pumunta sa La Presa, na tanong ako sa mga jeepney drivers doon. Yung magkano yung fare, anong oras, and yung dalawa. And na-assume ko, araw-araw yun. Mamaya sasabihin ko sa iyo, hindi pala. So, gano'n, sabi ako ng conductor that alis ng jeep galing Baguio City, mga 11:30 a.m. Tapos isang sakayan lang yon papuntang sa isang araw, papuntang La Presa, tapos isang jeep ng pabalik, mga 1 p.m. daw. So, pumunta ako doon Tuesday. So, Father God, sabi daw niya, sige, ganon, mag-taxi ka, paakyat, tapos, pakita ko sa iyo ng yung powers ko, you'll see something there. Matututo ka doon sa La Presa. So, I was like, okay, sige, I know yung ganun na facts na anong dapat. Very confident ako because alam ko ng anong mangyayari. Yun ang akala ko. So, I went up and before nakuha ko ng taxi, nagpray ako parate. Ito yung prayer ko. Lord Jesus Christ, bigyan mo ko yung tamang tao, tamang kotse, yung tamang place para tulungan ako. Especially itong araw kasi ganun I've never went sa La Presa.
ako nang nag-isa, wala akong kasama. Um, so, exciting, no? Parang very, ganon, adventurous trip. And nagawa ko yun kasi nasunod ko yung kalooban ng Diyos sa buhay ko sa araw yun. Yun ang sabi ni Father God. And when nakuha ko ng taxi, nasabi niya, ito yung La Presa, and then tapos sabi daw niya din when reach na kami ng bundok, malapit na sa tuktok, makikita mo daw ang Pangasinan sa ocean. Kung wala yung clouds, dapat maaga ka doon. Mga 11 na ako doon So, ang daming clouds. Pero, maganda pa rin ang view. And, so, andun na ako, and bumaba ako, and iikot-ikot ako doon, as you can see yung farm. Happy ako. It's like, ang gandang view, ang gandang araw, everything like that. Tapos, sabi sa akin ng Holy Spirit, tanungin mo yung babae sa isang bahay doon na tungkol sa jeep pauwi. Kasi nakita ko merong jeep na park doon sa kalsada. So, sabi ko, bakit kaya? Ganun, alam ko naman 1 p.m. pa yun. Pero meron akong kaba. So, sabi ko, Holy Spirit, sige, go na. Go now, please. So, natanong ako, sabi ko, Miss, yun ba yung jeep pa uwi? 1 p.m. Sabi daw niya, Ma'am, hindi. Walang jeep itong araw. Bukas pa. Kasi ang mga like Monday, Wednesday, Friday, Saturday ang mga jeep papuntang La Presa and pabalik sa Baguio City. Sabi ko, ano? So, merong bang taxi dito? Sabi niya, kung meron, paakyat. Pero kung wala, ma'am, baka kailangan yung sana hindi. Maglakad kayo pa balik sa Baguio City. Sabi ko, ano, ang haba, 1 oras paakyat tapos lalakad ako. Tapos sabi ko, tignan natin ma'am, ganon, merong garahe kami dito. And sabi ko, anong garahe? And sabi niya, merong FX, parang taxi nila doon. And tignan nila kung merong available driver. So, sabi ko, sige, ganon, check mo muna. Tapos, so, while I was waiting, and kita ko yung view ng farm, instead of na enjoy ko ang La Presa, sobrang kaba ko. Grabe, lahat ng fear, lahat ng worry na pasok sa isip ko, sa puso ko. Tapos sabi ko, no. Na-review ko, naalis ko sa isip ko. Sabi ko, hindi. Ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Sabi ni Father God, aakyat ako dito sa La Presa. And sabi daw niya, ganon, I will go home safely pa uwi sa hotel ko. At that same day. Yun ang promise niya. Na yun, paano? Hindi ko alam. Pero mangyayari yan. Tapos mamaya, meron pasok sa isip ulit ko. And alam ko, demonyo yun Kasi puro fear and worry and kaba. So sabi daw sa akin, ay naku, paano kung wala talagang FX driver? Paano kung na-abandon ka ni Father God? Ganun nang naloko niya ikaw. Kala mo si Father God yun, pero hindi pala. O ganun, dapat
Baka kailangan mo mag-overnight dito sa mga tao. Wala kang damit, pagkain. O ano yan? Sabi ko, ikaw demonyo ka? Alis ka sa isip ko. Hindi kalooban ng Diyos yan. In Jesus Christ's name, sabi ko yun. Tapos nasabi ko ulit, ito ang will ni Father God sa akin. Nasabi nga niya, paakyat ako sa La Presa, Baguio, at mimit ko siya dito. Tapos pakita niya sa akin ang ganon, experience ko ang powers niya, yung glory niya dito. Tapos babalik ako sa Baguio City safely. Yun ang promise niya sa akin. Paano? Hindi ko alam, pero gagawin niya. Kasi he never breaks his promise. So paulit-ulit ko nasabi yun. Alam mo, so yung babae bumalik. Sabi daw, ma'am, merong driver. Mga ganon, 15 minutes na sobrang dasal ko. And sabi niya, okay, so saan siya? Ito, ganon. So nag-meet kami sa bahay niya. Ganon lang, 5-minute walk lang. And ito ang kotse niya. Kita nyo? God Almighty. Naiyak ako. Kasi sabi daw ni Father God, ma-meet niya ako sa bundok, sa La Presa. And promise niya, babalik niya ako sa hotel ko safely. Yan ang sign niya. That's why napicturean ko. Sobrang iyak ko ng tuwa. Nawala yung kaba ko. And when bumalik ako sa city, sa hotel ko, sobrang iyak ko ng nasigaw ako, Lord, thank you. Mahal na mahal mo ko. Salamat. Salamat sa experience. Na-increase ang faith ko. Tama. Na alam ko that mahal mo kami at hindi mo kaming pabayaan. So, gusto ko nang i-share tong testimony. That when tanungin mo si Jesus Christ, Father God, and Holy Spirit, ang anong kalooban niya, tapos makinig ka sa Kanya, gawin mo. Huwag ka alala paanong mangyayari. Just obey. Yun ang nagawa ko, I obeyed eh. Now, yung isip ko din, baka dapat ko na alamin, dapat araw-araw ba yung jeep, pero siguro yun yung kung hindi ko na gawa yun, then siguro mas okay ako, wala yung kaba. But hindi. Kasi lahat plano yun yan eh, ni Father God eh. Alam niya mangyayari yan eh. Pero sa dulo, siya ang Savior ko. Napakita niya ganong mahal niya ako, tayo lahat. That's why na-share ko yung testimony ko. Para sana ma-increase ang faith niyo.
That kung meron kayong problema, kung meron kayong pagsubok na yun ng imposibleng gawin mo, pero mag-pray ka lang, magtiwala ka kay Jesus Christ. Tapos, bibigay ni Father God lahat ng kailangan mo. Basta, gawin mo ang kalooban niya. Diba sabi niya sa Bible, hindi niya tayo pababayaan. Kasi mahal niya tayo. Itong testimony ko, yan ang true life experience na mahal niya tayo. Hindi lang ako, lahat ng tao. Pero yung talagang na-bless ni Father God ay yung mga taong nagtitiwala sa Kanya at sinunod ang kalooban niya. Then, mai-increase ang faith mo. Patapos na nangyari to, ay naku, yung mga takot ko dito ng merong nangyayari, baka ganito sa araw-araw, naisip ko ng ito, yung experience ko. Galing ako sa bundok, walang kotse, na walang transportation pauwi, pero God provided the way. Ano pa naman dito sa bahay ko or sa city na merong konting problema nang kayang-kaya ni Jesus Christ tulungan ka. So, sana na-encourage kayo magawa ng kalooban ng Diyos. Huwag ka matakot. Hindi ka pabayaan ni Jesus Christ. Just pray. Trust Him. Mahal ka niya. Ito ang end of message. May Jesus Christ bless you.